Magandang araw po sa ating mga kababayan. Nako, eto lang nga pinakahihintay ho natin ang ikalawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee under the leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon ay pupunta ho tayo pagkatapos ng event na ito papunta sa Double Gym EDSA Garden Event Place dyan sa bahagi ho ng EDSA, katabi lamang ho ng LRT Ortigas mga kababayan. At dahil ngayon din lalabas ang karagdagan na 14 na retired Marines mga kababayan na magtitistigo sa pagdi-deliver ng pera dito sa mga sangkot na mga politiko, lalong-lalo na yung mga kasangga ni Bongbong Marcos na nakatanggap ng mali-malitang pera mula sa taong bayan, kasi ang mga pinamahaging pera ay mula sa taong bayan, tax ng bayan, pinaghirapan ng taong bayan na patuloy hong pinagtatakpan nitong administrasyon ni Bongbong Marcos na talagang pinipigilan ho nila na magkasagawa ng Blue Ribbon Committee nang sa ganun mga kababayan ay hindi mapangalanan ang mga sangkot, lalong-lalo na ang mastermind. At sino ba sa tingin ho natin ang mastermind sa matinding korupsyon na nangyari ho sa ating bansang Pilipinas? Walang iba kundi ang ating executive branch mga kababayan. At alam nyo na kung sino yung nandyan sa executive. Yan ho yung nasa Malacanang. Yan ho yung ayaw mangyari na mapangalanan, kaya pilit ho nilang pinagtatakpan, pilit nilang pinipigil. At sabi nga ni Matibag, kung sino man daw ang dadalo at makikiisa sa Senate Blue Ribbon Committee na mangyayari dyan sa Double Gym Garden events dyan sa EDSA Ortigas ay kakasuhan. Yan ho sinasabi ni Attorney Masiba. At ibig sabihin nito mga kababayan, talagang gusto ho nila na pigilan ang pagkakaroon ng investigasyon nang sa ganon ay hindi malaman ng taong bayan kung sino yung nagkamal ng mali-malitang pera mula sa taong bayan. At ayaw ho nila na malaman ng taong bayan kasi talaga magagalit ho ang taong bayan. Baka ito na yung sinasabi ho natin na mag people power na ang ating mga kababayan Pilipino, kasi nga sa matinding korupsyon na nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas na patuloy yung pinoprotektahan ng ilang mga politiko, lalo na ay sila ho ay sangkot sa matinding korupsyon na nangyayari ho sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman pagkatapos ng event na ito ay pupunta ho tayo dahil magsisimula ho ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa EDSA Garden, no? EDSA Double Gym EDSA Garden Event Place. Alas 10 ng umaga magsisimula ho ang Blue Ribbon hearing ngayong June 16, 2026 Martes mga kababayan. So ito ho ay hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari dahil nga nagbanta na ho itong mga grupo ng administrasyon ni Bongbong Marcos na kakasuhan nga ho nila ang posibleng dadalo sa event na kung saan ay lalahad o lalabas itong karagdagang 14 na Marines o dating Marines. Hindi natin alam kung talagang Marines o baka yung iba ay Coast Guard o sundalo. Pero mga kababayan, no, ilan na ba sila? Na 18 plus 14, so bali 30, no? 30 plus tama ba ang ating 32, no? Grabe, eto na ho ang kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho talaga titigil ang sambayan ng Pilipino hanggat hindi nalalaman, kahit patuloy hong pinagtatakban ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong matinding katiwalian, no? At alam naman ho natin, ligasiya ni Bongbong Marcos walang iba kundi hara, yung mga bakod. Yun yung ligasiya ni Bongbong Marcos, yung mga bakod na nilalagay sa palibot ng Malacanang, na sa ganun ay hindi ho mapasok ang bahagi ng Malacanang ng taong bayan dahil nga takot na takot si Bongbong Marcos. Kasi nga mauulit talaga yung kasaysayan kung paano pinaalis ang kanyang tatay, ay yun din talaga ang mangyayari ho sa kanya, mapapaalis ho siya sa Pilipinas. Nagsilbi, ikinulong, nagkakaso, na-quit dito sa Pilipinas. Hindi nalabas sa ibang bansa. Hindi inilitis ng banyagang korte. Ngayon, nakita nila may problema pa. Kailangan alisin
sa pagkaupo si Vice President Inday Sara Duterte. Impeach Inday Sara and convict Inday Sara. Kasi ang isa sa mga parusa pag-impeachment ay hindi ka na pwedeng tumakbo pa sa darating na halalan o humawak ng anumang opisina. Ano ang kasalanan ni Inday Sara Duterte? Narinig nyo ang mga kaso. Ang unang sinabi, yung kay Madriaga, na limpak-limpak na salapi daw ang kinuha o ibinigay kay Madriaga. Ano pong nangyari doon? Yung pera, sabi ni Madriaga, 200 milyon pinakuha ni Pangulong Duterte sa isang in-check na negosyante. Pagkatapos daw siya humawak at siya nag-distribute ng pera, sabi ko, ngayon lang ako nakarinig ng ganon. Talo pa siya sa anak, talo pa siya sa kamag-anakan. Ikaw ang pinapunta, 200 milyon, ni hindi humarap sa dating Pangulo. Yun ang sinasabi mong ginawa mo. Ano pang sinabi niya? Ako ang kasama na mag-usap kay Bongbong Marcos. Ako rin ang kasama na magkaroon ng pagkakaisa. Sabi ko, talo pa nito ang bunsong anak. Lahat ng usapan, kasama siya. Lahat ng pagpaplanong politika, kasama siya. Pati pabagsakan ng gobyerno, kasama rin siya. Ano nangyari? Nung nadinig ng tao, may naniwala ba? Kaya po nangyari, hindi na nila pinabalik. Wala na. Walang naniwala. Butol ang nangyari. Pangalawa, ano yung sinasabi nilang pera? Mantakin ninyo ang kaso ni Inday Sara noong siya ay Vice President 2022 hanggang sa ngayon. Mapula po yung barko niya 2005. Lahat ng ginagawa niya noong 2005, Vice Mayor pa siya, isinama sa kaso. Ngayon ko lang nadinig at nakita ang ganitong klaseng paglilitis sa Kongreso. Ang sabi nila, bilyon-bilyon ang pumasok at lumabas na pera. Ano pong ibig sabihin nun? Ako po, sumisweldo 50,000 pesos. Pumasok ang pera sa bangko ko. Nagbayad ako ng kuryente, nagbayad ako ng tubig, nagbayad ako ng pamalengke, nagbayad ako ng kung ano pang kailangan kong bayaran sa aming bahay. Ang natira sa pera ko, 1,000 pesos. Alam niyo ang ginawa? Yung 50,000 na pumasok, counted. Yung 49,000 na lumabas, counted. Ang pera, 99,000. Tama ba yun? Kung titingnan nyo, reviewin ninyo ang ginawa ng AMLA na yung po, bawal. Hindi nila dapat gawin yun. Dahil yung ginagawa lamang sa korte o sa impeachment court katulad ng Senado. Pero tingnan nyo po ang lumalabas. From 2022, susundan ko yung ginawa nila na yung pumasok at lumabas ay papag-add ko. 2022 hanggang sa ngayon, 60 million pesos lamang ang pumasok at lumabas. Yan no. Ngayon, pumasok tayo sa COA.